Gustong padagdagan ng Department of Justice ang mga e-gate sa paliparan para mas mabantayan ang mga pasaherong pumapasok at lumalabas ng bansa. Hakbang din daw ito ng ahensya kontra human trafficking. Live mula sa DOJ sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano ba itong gagawin ngayon ng DOJ kontra human trafficking? Yes, Ruth, gusto ngang paigtingin ng Department of Justice ang security border control sa mga paliparan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng e-gates o yung automated self-service immigration counters. Itong e-gates ang bumabasa sa pasaporte ng mga pasahero na dumarating at umaalis sa ating bansa. Mismo nga si Justice Secretary Boying Remulla ang nanguna sa inspeksyon sa border control counters ng immigration sa NAIA Terminal 3 kaninang umaga. Ito ay para makita ang proseso ng identification ng mga pasahero. Ayon kay Remulla, mahalaga ang e-gates para mas mapabilis ang immigration at security assessment ng mga pasahero. Sa ngayon, umaabot ng hanggang 45 minutes ang immigration process pero layo ng DOJ at BI na mabawasan nito para pagaanin ang biyahe ng mga pasahero. 8 e-gates pa lamang ang ginagamit sa NAIA 3 pero plano ng DOJ na gawing 15 ang e-gate counter para sa mga OFW at 14 naman sa mga regular na pasahero, 24 naman ang planong idagdag sa departure gate. Ruth, ayon sa DOJ, makakatulong ang Advanced Passenger Information System sa mga e-gate dahil nalalaman kaagad kung wanted o may record sa Interpol ang isang pasahero. Magagamit din daw ito kontra human trafficking na kadalasang bumibiktima sa ating mga kababayan. Ruth? Yan po ang Express Report ni Camille Samonte. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.